Sally Jacob, and ito na nga, the long overdue passion project that I have been planning for the longest time with my son. And we've had this idea of putting into a podcast yung mga pinag-uusapan namin, some of our kitchen conversations. Kasi with my bagets, talagang parang nakasanayan na namin yan na pag nagugugas kami ng plato or nagkakape sa umaga or basta nasa side kami ng kitchen or near the na table. Lagi kami nagkakwentuhan. It's nagugulat na lang kami na ano oras na? Parang brunch na or anong oras na? Ang dami pa namin napapagkwento about love, life, and kung ano naman na pwede namin pag-usapan. And then minsan na pag-uusapan namin, alam mo, dapat pinodcast mo yan eh. Dapat yan na yung enough said mo eh. Because lagi pa ako nagba-mic drop every time na they're asking me something or eto yung point of view ko because of the experience that I had over the years. So now, life beyond 50, parang mas may right siguro na onti ako to talk about whatever happened to my life, how I was able to rise above yung mga challenges, yung how I was able to get my freedom, time, location, and syempre, financially, kahit papaano, mas nagiging idea of getting whatever I want, mas nagiging madali because I am skilled enough and I have all these ideas of how to make money work for me. So yun yung mga things siguro na gusto kong pag-usapan kasi most of the time yan, yung mga bagets ko or some of the friends na nakakasama ko sa pagkakape, yan yung mga nakakakwentuhan ko about that. So basically, enough said is walang script, walang masyadong mga tips and tricks of the trade though pwede may isingit na konti pero it's more of a story of how people, yung mga midlife plot twist, yung mga Gen X na advice or Gen X kwento, being someone na nanggaling sa generation na kami yung nasa survival mode eh. Kasi kami yung naiiwan to fix things kahit wala pang internet noon, Google, YouTube, Academy, yan. Wala pang ganun. So, parang na-figure out na namin how to go about with the daily parang challenges na kami-kami lang. Ako, I think I was able to enroll myself in school. Parang grade 4 pa lang ako, grade 5 natuto na mag-enroll and even my mga bagets na kapatid at that time din ako na rin nag-enroll sa kanila. So parang in generation namin kami yung parang na ano talaga, nabigyan ng chance to mag-mature ng maaga. Kasi syempre, our parents are working, our parents are having yung parents namin talaga may business sila, so may mga inaasikaso, may mga kailangang asikaso yung mga tao, mga kliyente, mga customers. So kami, naiiwan kami sa bahay or naiiwan kami with whatever we want to do na kami lang dumidiskarte. So siguro maririnig nyo over the podcast is the word mga diskarte. Alam mo yun, yung mga pagod na ako dyan kasi napagdaanan ko na yan. Ayoko na ng drama, ayoko na ng komplikasyon, ayoko na ng kung ano-ano pa. Siguro, all those things nangyayari because na-realize namin na we've had enough and this is our time para siguro i-share na what siguro naturo sa amin ng buhay, no? So, iyon, this is very malayo to my Business Brews and Beyond. Kasi my Business Brews and Beyond is more of a business type of podcast. So, paano nila nasimulan yung negosyo nila, ano yung story nila, ano yung struggle nila, So, ako hindi ito. This is more of a kwentuhan. Alam mo, like what I said niya, this is more of a kwentuhan like kung anong ginagawa ko with my bagets na parang share ko how I was able to do it or how some of our community parang nagtulong-tulong to be able to handle something na sobrang challenging, ganyan, or yun nga, yung kung paano kami nag-aalala yan. So, basically, marami rin kang maririnig dun sa mga kwento na parang napagdaanan ng someone who have gone through a lot over the years na nag-college yung mga anak nila, nag-asawa na, sila na lang sa bahay, empty nesters, tapos some din siguro dito yung nagmi-midlife. I don't call it crisis, I call it transition. So ano yung mga nagbago sa buhay nila? Ano yung mga na-realize nila na kaya ko palang gawin to, pwede pala to, and empowered ako to do this, bakit hindi ko pa gawin? So, I'd rather have oh well than what ifs. Ito yung mga kwentuhang ganon, mga carpe diem moments na pwede mong ikwento about your life na sometimes unfiltered. So,
the podcast would have several usapan, like usapang unfiltered, usapang midlife, usapang Gen X. So, yan, marami, marami. So, we will be talking about red flags, TOTGA, we will be talking about reinvention, di ba? Kung paano natin nagawa na i-reinvent yung buhay natin. Over the years, ang dami natin na pagdaanan, and how we were able to handle it na medyo taas to naman tayo na parang okay, nalampasan ko yun ganun. I think those are the things na pag-uusapan natin, plus the fact that as a Gen X, ano yung mga interest natin, the music of our times, yung mga favorite nating movies, yung mga things that makes us happy, knowing na nandyan pa sila, nakikita pa natin, napapanood natin, napapakinggan pa natin now. So, those are the things then. And I might, invite some friends who might share also some mga good memories about their mga experiences over the years. Tapos ayan, meron din tayong yung mga hot flashes and hard truths, mga kwentuhang menopause, kwentuhang yun nga, mostly talaga it's about midlife kasi talaga ang dami kong experience about it. And I felt like dati gusto kong gumawa ng libro, sabi ko sige, I'll just make a podcast of whatever na iba to sa akin ng buhay and paano ko siya nalampasan, with the help of friends, with the help of people around me, with the help of yung alam mo yun, yung talagang genuine na gustong i-support ka, tulungan ka to rise above the problems na pinagdadaanan mo. So, actually, nag-record na ako initially about law of assumption kasi parang yun nga yung pinag-uusapan namin ng bagets ko. Sili kasi yung parang inspiration ko about it na we draw a card, tapos the card will be the main topic. Pero sabi ko, sige, pwede naman isingit yon. Pero I'd rather be more spontaneous now because this is the pilot episode. Ikakarga natin yung law of assumption siguro in one of the episodes and have someone as a guest. Pero so basically, it's about how I was able to get what I want. Even nung bata pa ako, if gusto ko yung isang bagay, I put myself in the position of akin na yan. Kumbaga parang wala nang question, akin na yan. So parang napakadali. Whenever I want to do something, like for example, when I was a kid, parang sabi ko, ganito yung gusto kong course. Nakita ko na kaagad na naglalakad ako sa isang university, sa UST, tapos may hawak ako kung anong ginagamit ng mga nag-fine arts. And I was able to do that. Parang sabi ko pa nga if hindi ako magpunta sa UST, ayoko na mag-aaral. So, ganun ako ka-focused on what I want. And I feel like I get it every time because claim ko na akin na yun. So, those are things din na mga medyo ma-affectan ng conversations dito kasi I want to share how I was able to get the things that I want in life. Grabe, parang dati sabi ko, I want to be a speaker and speak in different countries. I was able to do that. Isa sa mga nasa bucket list ko is, ano kaya ma-interview sa CNN? I was interviewed in CNN. Without me knowing, I was featured in international magazines regarding my plight as an OFW na ipinaglaban yung sarili. And yun, talagang hindi ko alam kasi gusto ko na-claim ko na mangyayari yan and I will be able to be a voice of something na alam ko will create like a difference or an impact to someone. So yun, tapos pinaka-latest ko na parang na-achieve na talagang na-dream ko before na sa bucket list ko is to be a TEDx speaker, and last January nagawa ko yun in Subic. Sobrang happy ko kasi parang proud ako doon kasi nag-apply ako doon. I was in Bali when I had that idea to apply for a TEDx event. Meron na akong iba na mga na-applyan pero hindi ako nagsasubmit ng videos. But this one, in Rizal Avenue, talaga nagsubmit ako ng video. I try to understand kung paano i-craft yung story. Alam ko na, na-feel ko na, naglalakad ako sa stage, may TEDx sa likod ko, and I was able to do that. I think because of law of assumption also. Clean ko na akin na yun, akin na yung spot. Ganon, ang dami na pwede kong parang i-share about it. And siguro by drops, parang i-share ko with guests then who were able to do na kanila na yon, claiming na kanila na yung success. Kasi sa akin, success sa different version lagi. Ever since, hindi money ang naging version of success. For me, siguro sa akin, yung creating an impact, how I was able to change lives, like my dad, who at an early age talaga, marami na siya natulungan. And I was always saying na kahit 1/4 lang na nagawa ng dad ko in his lifetime,
magawa ko happy. I'm a happy person na. Yun, ngayon, life after 50, ang dami ko realizations, ang dami ko rin ng mga non-negotiables now. Ang dami kong inando. So that's my topic do sa TED Talk event ko, undoing. Ang dami kong tinanggal. Things na hindi na ginagawa na sa tingin ko is not making me happy. Tapos nag-detach ako sa mga situations o lugar where I'm just being tolerated, not celebrated. Kumbaga parang kumbaga to be in a place na parang lahat tayo sineselebrate natin yung wins natin, parang ganun. So, I'm happy that I'm in that space and sobrang dami kong gustong i-share. Kumbaga, kung hindi mo na makakagawa ng book agad, this is a project, a passion project na I would want to leave na rin behind for my kids to see siguro eventually tapos sa mga friends ko na minsan inaalam ano ba na nangyayari sa akin. For those people, kasi since I'm a certified life coach, talaga may mga pumupunta sa akin, nagkikwento ng buhay nila. And I use my life coaching hat. Hindi ko ma-advise, hindi ko mabigay ng kung ano-ano basta-basta. But now I will share stories and stories of friends who can siguro share their life kung paano nila lampasan yung mga problema at saka mga bagay na sa tingin mo parang hindi mo na kayang isolve pero eventually napakaliit pala na yun. So, kaya pumapasok yung law of assumption kasi nga yung law of assumption is not thinking of the problem but always thinking na nalampasan mo na siya, you were able to get what you want na in life and yun talaga yung gusto ko na itawid dito sa podcast ko and there are so many things na ginawa ko in my lifetime, kalahati ng century, no? Kasi 5 dekada na ako nabubuhay. Parang ang dami kong naging super proud of to be associated with projects, people that I've met. Siguro yun yung mga makakwento ko, things na napagdaanan ko. You know naman my story, di ba? I was imprisoned in the Middle East and I was wrongfully accused and nanalo ako sa kaso. Even if halos 1 linggo lang naman ako in the jail cell, marami akong natutunan doon. Realizations na pwede palang tanggalin sa'yo yung freedom mo ng basta-basta. Pero kung alam mo kung ano yung tama, ipaglaban mo yung karapatan mo and yeah, I was given the not guilty verdict because wala akong kasalanan and I was parang naiput sa situation na hindi ko dapat na kalagyan. Pero it taught me a lot of lessons. It also showed kung sino yung mga totoong kaibigan, kung sino yung mga tao talaga na maiintindihan yung pinagdadaanan mo at tutulungan ka kung paano mo malampasan yung mga problema na ibinabato sa'yo, di ba? So ako, sobra, yun, isang topic yun that I want to talk about how I was able to work around dun sa problema na binigay sa akin ng employer ko before na ayaw niya akong umalis sa trabaho. So sinampahan niya ako ng kung ano-anong issue. Maraming kwento about my life na ngayon nakakatawa na lang isipin na parang grabe, naglalakad ako sa almost desert road para makapunta sa Commission on Human Rights sa Qatar para lang ipaglaban yung, alam mo, yung karapatan ko. And mag-aantay ako ng sobrang tagal para lang merong makinig sa akin. Sa simula may makikinig sa akin. Sa simula parang naiintindihan ako kahit na medyo hirap sila mag-English. Tapos biglang darating ang employer ko, tapos magsasalita ng language nila, babalik ta rin yung kwento, tapos hindi na ako kakausapin ng mga tao doon. Pero nanalo pa rin ako. Nanalo ako knowing na ang dami-daming pinagawa sa akin at that time na sige, swipe mo na lang yung card na yan, aminin mo yun na may kasalanan ka, pumirma ka na guilty ka, lalabas ka na, I didn't do that. Those are the parang mga, alam mo yun, yung mga badge of honor ko sa buhay na parang pwede naman pero hindi ko ginawa. Tapos sabi pa doon parang, oh, ano ka, mag-sign up ka for this religion tapos mas mapapadali. I'm a Catholic. Hindi ko naman sa pinagmamalak na super heavy Catholic ako. I pray to God. I'm not really yung talagang sobrang heavy sa church and stuff. Pero kami mga bagets ko talagang ang iniisip namin just be kind, be respectful and ilaw lahat ng living things, 'di ba? Parang alam mo 'yon, maging marespeto ka at saka iko-konsidera mo ang mga nararamdaman ng tao sa paligid mo, maraming kwento tapos umabot pa ako sa point na talagang alam mo yun, nagsisilbi ko sa mess hall, sa jail cell before, tapos ayun, alam mo yun, naglalagay ka dun sa parang square na plato, tapos naglalagay ka ng kanin, ng ulam, tapos pag hindi mabilis ang paglalagay mo, tinataktak
nila yung plato na syempre matatakot ka. Nagkaroon ako na experience na gusto kami maglinisin ng mga kung ano-anong lugar, ng CR, ng ganon. So may mga things naman na hindi ko na talaga halos ginawa, or kung ginawa ko man lang saglit na saglit tapos nagpasama ako, and then I just chose to do something different because I felt like hindi ako dapat talaga nandun, and I was wrongfully accused. Tapos, there are people talaga, and I want to share that in one of my podcasts. Yung mga tao talagang tumulong sa akin, yung iniwanan nila yung trabaho nila just to make sure na okay ako, hinanap ako. Ang tagal, 2 araw din ako hindi nakita, hindi nila alam kung ano nangyari sa akin. And there are people na talagang yung, alam mo yung sila yung mga tinulungan mo over kung bakit nangyari, kung ano nangyari, bakit ako napatawag sa station before. Pero sila pa yung parang, nang iwan sa'yo, tinanggal ka sa friends list nila at sinabing okay lang yon, pinagdasal ka naman nila. Basta ang dami, sobrang daming hugot. Ayoko nang masyadong palakihin pa. But siguro yun yung mga reasons why I am what I am right now. Siguro umabot sa punto na sa ibang bansa ko pa naranasan yung buti ng Pilipino, at minsan yung ano din, yung kabilang side ng pagiging parang Pinoy sa ibang bansa. So now, kaya naging parang malaking bagay sa akin na parang naging advocacy ko is freedom. I'm helping people to share their stories in different stages, in different countries. Last year, parang 3 times kami nag-Bali, nag-Malaysia, at saka nag-Singapore, tapos sa Philippines. Meron kami mga naging events, and we shared about mga freedom stories nila, freedom to dream, freedom to choose yourself, freedom to find happiness, alam mo freedom from the past. Ayan, so I think sa October, gagawin uli namin yan here in the Philippines and in Bali because we have a partner there. Tapos if schedule permits, baka pati sa Malaysia magawa uli namin. But bottom line is, this is what I'm doing right now. I'm trying to share a certain platform and a stage with people who have stories to tell para mas alam mo yun, maikwento nila yung pinagdaanan nila, and baka ito maging isa sa mga sign or blueprint of someone's success din. Hindi naman sinasabi yung mga experiences namin, yung makakasolve ng problema nyo, but malay nyo, may matutunan kayo doon. So, passion project, having a chance to, kasi nawala yung Facebook ko. Unang-unang malaking factor dito, nawala yung Facebook ko. Kumbaga, may Facebook naman ako dati, 2007 pa. Tapos when I got back here sa Pilipinas, nag-open ako ng panibagong Facebook, close that old one down. Tapos from 2013 hanggang ngayon, hanggang last year, binild ko yon organically. Ang dami kong naging kaibigan doon, ang dami kong naging followers doon, listening to whatever I was sharing about freedom. Pero nawala siya for some reasons, community standards daw. Hindi ko alam kung may song na nahagip nila or something, or kung meron may nag-report or whatever. Hindi ko talaga alam. And I don't want to go back to that anymore kasi parang feeling ko baka yun yung much needed reset na kailangan ko, kasi sobrang tumatakbo ako lagi. I'm always in the rush, going to different activations, going to different events. Napakadami kong groups doon, napakadami ko. And then nawala siya, biglang tumahimik. And I felt yung silence na yun while I'm here in the laid back South. Parang, gusto ko to. Nagulat nga rin yung bagets ko. Sabi, hindi ka nagwawala, hindi ka man lang na-rattle na nawala yung Facebook mo. Siyempre, gusto kong bumalik. Pero siguro, yun nga at this point ng buhay ko, after 50, parang okay lang. Parang I created another one, pero I rarely post now. Tapos parang kung meron na lang akong interesado talaga, hindi yung talagang ginawa ko siyang diary, hindi yung ginawa ko siyang parang everything nandun. So, nakakatamad na rin ulitin kasi imagine mo ilang taon yun, siguro lampas 1 dekada na doon mo i-share lahat, photos, achievements, lahat. Yung mga gusto mong parang ma-share din sa mga kaibigan mo, lahat nandun. So nagulat ako na lahat ng pinost ko, pati sa mga groups, wala na rin. And even the groups that I started, kung wala akong kasama na co-admin doon, wala na rin lahat. So, siguro, yun yung reason, kaya tinamad ako. And I realized na, tapos hindi pa ako nakakagawa ng libro, tapos hindi pa ako nakakagawa ng anything. Anong i-leave behind ko sa mga bagets ko? So, that's the main reason kaya I want to start this podcast about life, love, midlife
plot twist, alam mo yon, Gen X vibes, at saka kung ano-ano pa na pwede kong i-share at mabalikan ng mga tao na nagmamatter sa akin, and ako rin nagmamatter somehow sa mga life nila, and siguro from time to time, alam mo yun, i-check nila o ano na pinag-uusapan, ano nang topic, ano yung kwento. So yun lang, and I hope makasama ko kayo. Wala akong specific date na i-drop. Depende ko kailan ako may ma-interview or may maikukwento. Basta every week, I'm trying to do something na pwede ko siyang ma-edit agad and ma-i-up agad para ma-share. And hopefully, di ba, bago matapos yung taon, meron maganda-gandang collection na rin of learnings at saka mga kwento that would remind us of our life back then. At saka yung mga pwede nating magawa right now as someone, especially kasi ang gusto ko makakwentuhan dito, yung mga, alam mo yun, mga tropa mga ka-Gen X eh. And those na in different generations din who might get a thing or two din dito sa conversations na ating gagawin. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana makasama kayo dito sa passion project na to. And if you want to, alam mo yun, makasama sa podcast ko, gusto nyo magkwentuhan tayo and marami tayong matulungan, message me, send me a DM, and yeah, let's work on something, no? Let's try our best. Mas maganda hindi tayo nagko-complain. We do something about it. If may nakikita tayo na, pwede kong baguhin to, pwede kong i-share to, this can help change your mindset. This can help change, di ba? Parang someone's view, the very, very, parang negative, ano niya, na iniisip sa buhay. Baka makatulong tayo with our kwento, with the things na napagdaanan talaga natin in real life. Alam mo yun, in the world of AI, sobrang daming information, sobrang daming, alam mo yun, datas, turning into patterns na pag isang tanong natin nasasagot, iba pa rin, human-centered experience, and siguro yung way of how to share and communicate with ayan, fellow humans, and also, yun, I feel like this podcast is from one Gen X soul to another, and sana ma-appreciate nyo. I want to put kwento dito na totoong nangyari, totoong nakabago ng buhay ko o ng mga kakilala ko na mag-share ng kwento. And gusto ko i-share din sa inyo, baka ito yung inaantay nyo, di ba? Na sign. Ayun. So, yun lang, and I hope lagi tayong magkita-kita sa podcast na ito. And just like having a coffee, no? Parang natural lang, walang masyadong, alam mo yun, iniisip, walang masyadong pagkatimpla mo, bigay mo sa kaibigan mo, nasa table kayo, kwento, dire-diretso, dumaan na pala yung oras. That's how I want this podcast to be. So, tara! Kape, kwento, and kita-kits. This is Coach Celia of Nofset.